Okay, sa video na to, didiscuss ko kung ano yung performance ng Kuda Lion. And then, ipapakita ko sa inyo kung paano namin pinaganda ang aming Kuda Lion. So, nung sa first video, makikita nyo na napaka-bare pa lang ng loob. Pero sa ngayon, meron kami mga inansahan niya. Dito muna tayo sa pakita ko sa inyo yung loob ng aming Kuda. Ayan. So, nag-add kami ng cushion, mattress, para mas maging comfortable yung pag-upo natin dito. Ang naitutulong din ito, hindi siya ganong mainit kasi tela siya compare sa leather. Protection din siya para sa ating seat kasi medyo manipis yung ating leather para hindi siya basta masira. So, yung front at saka back, binilhan namin, nilagyan namin ito. Kalawa, nilagyan namin siya ng matting sa floor. Makikita nyo yung ilalim niyan, color black, madali siyang magkaroon ng dumi o medyo pag natuntungan nyo, puro gas-gas na agad. So para mabigyan natin ng protection, bumili ako ng matting. Ang size ng matting na nabili ko ay 100 cm by 120 cm. Ako na rin ang nag-cut niyan. Makikita nyo yung aking kinat, pwede din yung gayanin. Ito, meron siyang palabis na sukat niya para hindi siya iibo. Ang sukat ng ating Lion, Kuda Lion, nasa mga 90 yung ginawa kong haba ng matting. Tapos ito, ako na nag-decide kung gaano kahaba. Sa yung kaduktong ng matting natin, nagawa ko sa harap. Tapos, makikita nyo, halos parang kotse yung pagkakagawa ko sa kanya. So, ako na nag-cut niyan. Maganda kung kayo mayroong magandang cutter para medyo matalas. Magawa din nyo yung ganyang cut. Ngayon, parang kotse na siya. Kaya nagustuhan ko yung pagkakalagay ko ng matting. Okay, pag-usapan naman natin yung si trapal kasi may binago din ako dito. Medyo makulundot yung trapal natin dahil dito sa part na to. Ang ginawa ko, isiningit ko siya sa pagitan ng side mirror at dito sa mounting plate niya para mas maganda yung ating fitting ng ating trapal. Pagka medyo makulundot, mahirap mag-drive, hindi gaano makita yung side mirror natin. Pero nung sa ginawa kong yan, mas maliwanag, mas ma-visible pag tayo ay umaatras o kaya tayo ay nagte-turn left, right. Kita natin dun sa ating side mirror. Okay. Nag-add nga din pala ako ng isa pang cooling system sa kanya. Aside from nakakabit na nung umpisa pa lang, kasama ng unit, nag-add ako ng fan na katulad nito. Binili ko lang sa online, tapos ay para may kabit ko siya sa taas, nag-add ako ng mounting plate sa fan, sa base ng fan. Aluminum lang siya para medyo magaan. Tapos ikinapit ko dito sa bar na to. Hindi ako nagbutas ng roofing para hindi siya masira yung ating roof. Baka masira yung ating warranty sa ating unit. Pakita ko yung lock. Ito yung pinaka-lock. Napansin ko din pala sa unit natin, medyo matunog yung kanyang roof pag tayo dumadaan sa rough road. Meron akong ginawa sa kanyang additional para mabawasan yung tunog o vibration ng ating roof. Nag-add ako dito sa pagitan niya, dito sa merong ating bar na naglagay ako ng rubber dito. Pumuto lang ako sa sa interior ng bike, tapos ay ikinabit ko doon sa taas. So pag nadaan ganyang kaluwang, kapag tayo ay mamimili, marami tayong pwedeng ilagay sa kanya. Yung mga nakalagay dyan, yung mga tools ko para sa aking e-bike, nandiyan dyan yung jack at iba pang mga gamit sa maintenance ng aking e-bike. Isa din sa napansin ko sa ating e-bike, wala siyang spare tire. So nagtanong ako ng additional o spare tire. Nasa mga more than 2,000 pesos din ang complete set noon. So mags at saka goma, nasa 2,000 plus. So medyo pricey kung tayo bibili ng additional. Naisip ko, mag-a-add na lang ako sa kanya ng tar sealant in case na matusok yung ating goma. Meron tayong tar sealant para hindi mag-flat yung ating tire. So hindi rin tayo papalit-palit ng gulong para kung matusok, hindi magpa-flat, hindi na tayo magpapalit ng gulong.
nagustuhan ko din sa unit na to, yung ating bumper. Unlike sa iba kung nakikitang e-bike, medyo parang front lang yung kanila eh. Pero ito, makikita nyo, buong gilid niya, from side to front, nakakover yung ating bumper. So, additional na safety natin pag tayo ay nagdadrive. Ang Kuda Lion ay meron dalawang klase ng suspension. Sa front natin, makikita nyo, pakita natin sa ilalim, meron siyang, ang spring niya dyan ay coil type. Yan. So, para malambot yung ating front, so yan ang ating spring na nakalagay dyan, suspension natin. Pero iba yung nasa sa likod niyan. Papakita namin sa inyo kung ano naman yung sa likod. Ngayon naman, papakita ko sa inyo yung pangalawang type ng ating suspension. Ito naman yung tinatawag na lift type o mas kilala na molye. Nandito sa ating ilalim, sa back, yung ating molye. Yan. So, yan ay karaniwan natin nakikita sa mga pick-up o sa mga jeep. Yan, ganyang klase ng suspension. Mas ginagamit siya kapag medyo mabibigat yung ating sinasakay para mas matibay yung ating sasakyan. Compare sa ibang klase ng e-bike, makikita natin sa kanila ang kanilang suspension sa ilalim, both sa front at saka sa back, yan ay spring type na coil type. So, paikot yung spring nila. Pero dito sa Kuda Lion nga, gaya na naipakita kanina, siya ay lift type o molye. Pero, nakakatulong dyan para hindi ganong matagtag o mabibrate yung ating sasakyan ay yung ating gulong. Kasi makikita nyo yung gulong niya, medyo makapal siya compare sa ibang mga e-bike. Kaya nakakatulong yan para hindi gaanong mabibrate yung ating sasakyan. Kaya pag mapapansin din ninyo, kapag medyo rough road, talagang may matagtag siya. So bagal-bagalan lang natin para hindi gaanong matagtag ng ating sasakyan. Ano namang masasabi ko sa unit na to? Satisfied naman ako sa aking unit na nabili. Okay naman siya, nagagamit namin sa paghahatid at sundo sa mga bata sa school, medyo malapit lang. May advice ko lang sa mga gumagamit nito o sa mga gustong bumili, ito ay ginagamit lang natin sa medyo malapit na pupuntahan. Pero pag medyo malayo na, so baka malobat kayo, check nyo lagi ang battery nyo, baka malobat, hindi kayo umabot o hindi kayo makabalik sa inyong pupuntahan. Isa pa, dahil ang unit natin ay small, maliit lang, nire-recommend ko sa inyo na mag-drive sa gilid, sa lane na kailangan ay low speed lang doon. Huwag tayong pumunta sa gitna kasi medyo delikado, mga high speed na nandoon. So, makakaabala din tayo sa mga high speed. Huwag tayong gumaya sa ibang mga unit owner ng mga sasakyan, mga e-bike na nadaan sa gitna. Nakakaabala yon. So, para mas maging safe din tayo, sa gilid lang tayo hanggat maaari. Andar muna tayo, pakikita ko sa inyo kung paano mandar ang ating unit. Dito tayo sa drive, then gas or acceleration. Wala nga pala tong gas, kaya acceleration. Kapag asphalt yung ating dinadaanan, hindi ganong matunog. So tahimik na tahimik yung unit natin, para siyang kotse lang. Pero pagka ganitong klase ng kalsada, normal makakarinig talaga tayo ng ganito. Pag tayo nga asa na ito ay katulad ng kotse, hindi talaga to katulad ng kotse. So talagang mas mabibrate siya compare sa kotse. Ang isa lang sa napansin ko dito, kapag ka tayo ay magsisignal, tulad ng nakita nyo, kakaliwa tayo. Once tayo ay makapunta na sa lane at may balik natin yung ating wheel o manubela, hindi nagre-reset yung ating signal. So para siya ay mag-reset, kailangan natin ang ibalik yung ating signal. Yan, naka-reset na kayo siya. Okay, kakaliwa naman ako. Uli, sa highway na tayo dadaan ngayon, pauwi. Kapag papasok tayo na intersection, ganito ang gawin nyo. Okay. So, bablock natin yung linya na walang dumadaan. Then, di pa tayo. Hanggat posible na makapunta agad tayo sa kabilang linya, sa pinakagilid, kasi ito yung low speed lane.
gawin agad natin para hindi tayo makabala sa iba. Yan, dumadaan na tayo sa asphalt. Pag nasa sa asphalt siya, tahimik lang siya. Napakasarap daanan ng asfalto, kaso hindi naman lahat nga ng ating madadaanan ay asphalt. Kaya merong mga pagkakataon na talaga ma-vibrate. Pasin nyo. So napakatahimik ng ating unit, ang sarap sumakain. Ang sa dinapansin ko sa kanya, compare sa ibang sasakyan tulad ng tricycle, medyo mataas yung upo natin, napaka-comfortable. Hindi nakakangalay yung upo dito. Pag-usapan naman natin yung ilaw niya. So meron din siyang katulad ng mga pangkaraniwang mga sasakyan, na meron siyang dim, meron din siyang bright. So nagagamit natin sa kanya. Pakita ko sa inyo. Walang ilaw yung ating unit sa loob. Kapag kagabi, medyo madilim, napakahirap pa pag tayo lagi magbubuhay ng ating flashlight. So, nag-add ako ng aking ilaw. Binili ko din sa online, rechargeable siya. Meron siyang, dinikitan ko siya ng magnet dito sa likod, tapos idinidikit lang siya sa mga bakal doon sa loob. Pwedeng palipat-lipat kung saan yung gusto ikabit, pwede siya. Ang maganda pa dito, hindi na natin kailangan siyang lagyan ng mga wiring para sa pagsa-charge, kasi pwede naman natin i-pull out yung unit, tapos charge natin, saka lang natin ikabit. Medyo matagal siyang malobat kasi hindi ko naman siya ginagamit lagi, dahil madalas ginagamit ko ang unit tuwing merong araw o maliwanag pa. Pakita ko sa inyo yung ilaw na nabili ko. Tapos kabit ko sa bakal sa loob. Yan. Yan. Okay. So, enough siya para magkaroon ng ilaw sa loob. Okay siyang tingnan. Maganda yung ilaw natin.